Ako lang yung lalaki. Ito pala yung Bible doon na sabi na I look for a man but I found none. Ganito lang ang mga lalaki ngayon. Anyway, pinagpala ko kayo dito. Bago po ako mag-share, gusto ko lang po kumusta ang aking may bahay, pamilya sa Cambodia. Kasama yung aking mga anak at sa ministry ng Cambodia. We always pray for you. At naniniwala po ko na dahil doon, nagkaroon tayo ng tinatawag na family, spiritual family, bonding. Dahil yung relasyon natin ay hindi lang po dito sa mundo, kundi hanggang sa langit po. Kaya every time na we pray na makarating ng Israel, walang iba sa nasa isip namin na talagang puntahan ang family ng Win. So, Lord, nagpapasalamat po ako sa welcoming spirit ni Pastor Gigi dahil totoo naman, ako na pong punta dito, siya talaga sabi ko nga kanina, ikaw talaga yung manugpi sa Israel na first time ko nagkarating dito hanggang pabalik-balik kami. So natutuwa ako that the church is growing, dumadami yung mga babae, dati hindi ko talaga may bago, bawat ko dito, pero nagpasalamat ako sa mga dati, hanggang ngayon dito pa rin. Hindi pa kayo na-rapture. Kasi ang iba parang na-rapture na ata. Okay. So nagpapasalamat pa ako nasa lahat dahil isang privilege na nakabalik ako dito sa Israel. Actually, it's just only a desire dahil hindi mo po madali pumunta dito. Sabi ko na nga, maraming tao na gusto makarating ng Israel. Pero hindi madali kasi grabe ang unang-una ang mahal ng pamasahe at saka maliban doon ang mahal ng pag-stay dito sa Israel. Sabi ko, Lord, talagang favor mo lang talaga pag kami ay nakakapunta ng Israel, talagang sabi pa ng mga global intercessors, meron silang expression na paid by the blood of Jesus. Lahat galing sa pamasahe, lahat paid by the blood of Jesus. Sabi ko na, just a little desire in my heart to come here, but really God is good. At naniniwala ko ako that God will grant the desire in our hearts if we continue to delight in Him. Amen? Pag tayo po ay patuloy na nagsiserve kay Lord, He always see a desire, He always grant the desire in our hearts, lalo na if we continue to please Him. So, 2 weeks na lang po na bago nag-desire ako ng makarating dito, may tumawag sa akin, Pastor Levi, do you want to come for prayer tours? Ako, yeah, I really like to visit Israel now. Kasi last year hindi ako nakarating. So sabi ko, Lord, gusto ko makarating this year. I don't know why. And I don't know ano yung mga bagay kasi gusto ko makareceive something. What is happening in Israel? Especially, we are looking forward. Alam ko na bawat mundo at you are privileged na dito kayo dahil we are looking for the nation of Israel. Besides that we are praying for Israel, ito po yung time clock ng Panginoon na tinitingnan ng buong bansa, buong mundo. Kung ano yung galawan ng Israel, doon nagmumula ang mga prophecy, ang revelation ng Panginoon. So para sa akin, napakapala niyo po, nandito po kayo, and you are so privileged dahil malapit kayo sa langit. Malapit kayo kay Jesus. Amen? So praise the Lord. So sa gabi ito, kami po ay mayroon kaming tour na 12 days. Kasama yung mga 14 na mga Pilipino. At sa 3 days namin nasan ko po na God is working in our prayers. At nakikita ko po kung paano ang Panginoon gumalaw. And then God is touching the hearts of everyone, lalo na sa bawat isa na nakarating. And we really enjoy the presence of the Lord. Kahit po medyo nakakapagod talaga. Excuse me. Nakakapagod dito sa Israel kasi lakaran. Pero nagtataka ko na bakit mga kasama ko kadalasan napunta dito. Lahat ay mga medyo may edad eh. Mga senior citizen, pero gusto nila magpunta ng Israel. Gusto ko rin silang pumunta dito, naglalakad. Eh, diba? Minsan wala na, hindi na nakakatapos ng aming tour dahil umuwi na, dahil pagod na. Sabi ko, ano bang meron dito, Lord? So, praise the Lord. So, dumating sa isipan ko while I was meditating sa 3 days, umabot sa pag-meditate ko itong message na isi-share ko sa iyo ngayong umaga, ngayong gabi. Dahil
it really affects my family and even my personal life, how God give us deliverance. Amen? Because I believe that this year is a year of breakthrough. It's a year of deliverance. Praise the Lord. So, binasa na po natin kanina yung passage, pero hindi natin uulitin pagbasa dahil mahaba yun. Binasa na po natin. So yung title ng message sharing ko this evening is about God's, meron ba? Sinabi ko na, di ba? So, God's deliverance. Tanong ko lang po, na-deliver na po ba tayo, right? Nung born again tayo, naniniwala po ako na God really set us free. Sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth will set you free. So sa gabing ito, tayo po manalangin. Father, we thank you once again for allowing us to meditate your word. I pray that you will open our hearts, open our minds, na ang Panginoon, ang iyong salita ay kumilos sa bawat isa. And I pray that whatever sicknesses, kung ano man yung mga bagay, Panginoon, na gusto mong alisin sa buhay namin so that we will be able to focus on you. Lord, I pray that tonight, allow us, Lord God, to experience your glory and your presence. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, for the joy in serving you. Bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito, kami po ay nag-expect ng more blessing spiritually as what your word is saying. So, Father God, we thank you. We honor you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Sorry. Okay po. Yung binasa natin, it is the story about the deliverance of the people of Israel from Egypt. Siguro po, kung nabasa natin yung storya ng Bible during the time na si Moses ay binigyan ng task ng Lord upang may palaya yung mga tao sa Israel during that time. Galing sila ng Egypt dahil ang plano ng Diyos ay dadalhin siya doon sa lugar ng Canaan. Now, let us always know that yung promise ng Panginoon mula pa kay Abraham, talagang nangyayari po yan, di ba? But along the way, during their life journey, nararanasan po nila yung mga struggle at saka yung kanilang mga hinaharap na maraming mga bagay na minsan sila po ay nagkakaroon ng doubt kung ito po ba ay itutuloy nila o ito po ba ay magpapatuloy na yung promise ng Panginoon ay matutupad sa buhay nila. And sometimes it will come to our life na kahit po ay Kristiyano na po tayo, nagsiserve tayo kay Lord, nag-attend tayo ng church, but somehow, dumarating po talaga sa punto sa buhay natin na minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Lord, ito po ba ay kalooban mo? Lord, ito po ba ay mangyayari pa? Lord, mag-aasawa pa kaya ako sa edad ko ito? Minsan, nag-isip tayo na, Lord, talagang mangyayari po ba yung hinihiling ko, yung prayer ko sa buhay ko? But I tell you tonight, na ang Panginoon ay talagang package deal na po. Once God will save your life, He delivers you in everything. Amen. Na parang wala kang kabigatan. Pag sumunod kayo sa Panginoon, lahat po ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Lahat po gusto ng Panginoon na gumaan ang buhay mo at sumunod ka sa Diyos. Okay? May mga bagay na gusto kong pag-usapan sa gabing ito, Panginoon. Una-una, mga kapatid, we need to know that our life belongs to God. Amen? Amen. Ang buhay natin, ang Diyos ang may-ari. He is the owner of our life. Kaya nga sabi ni ng Panginoon kay Moses na nung sabi ni Moses, ano bang sasabihin ko sa mga tao? Kay Pharaoh, kung paano dalhin yung mga tao. Sabi ng Panginoon sa kanya, just tell him na I am what I am. Ako po yung Diyos na nagtawag. Ako po yung Diyos nila na maintindihan nila na ako may-ari sa kanila. At ako ang Diyos sa buhay nila.
So let us know that our life belongs to God. Then, because God is the owner of our life, gusto po ng Diyos na sundin natin siya. Amen? Amen. Praise the Lord. Now, bago po man mangyari ang deliverance sa kanilang buhay, may mga bagay na pinagdadaanan sila. Even challenge. Alam niyo po, mayroong 4 na mga challenges na bago i-release yung mga taga-Egypt o yung mga Israelites sa Egypt. May mga kondisyon si Pero. Kahit nakikita ni Pero kung paano nag-perform ang Panginoon sa buhay nila, through Moses na ginamit ng Diyos, ang daming mga plague na nangyari doon sa Egypt, but still, Pero's heart, matigas pa rin. Alam mo kung ano yung unang kondisyon niya? Sabi niya dito. Ito sa verse, napaka-excited ito na pag-aralan natin. Sa verse 2, nung makita na mayroong unang plague na nangyari doon sa chapter 8, and Pharaoh called for Moses and Aaron. All right, go ahead and offer sacrifice to your God. And he said, but do it here, only in the land. Sabi ang kanyang okay? Sabi ni Moses na, my God told me that you will let my people go. Kailangan silang umalis dito. Pero sabi ni Pharaoh, o sige, pwede kayong mag-worship, pero huwag lang kayong umalis dito sa lugar. Okay? So alam niyo mga condition minsan sa mundo, it's a part of compromise. Dahil ang sabi ng Panginoon, kailangan umalis sila sa Egypto. Dahil ang Egypto ay isang lugar na makasanlibutan na puno ng kasalanan. Egypt described as a place wherein doon ang lahat ng mga kasalanan na nag-influence sa kanyang mga tao. Kaya gusto ng Panginoon na ialis sila, tanggalin sila doon sa Egypto para makarating sila sa promised land. Pero nagmamatay kasi Pharaoh dahil na ayaw niyang mawala. Ayaw niyang mawala ang mga Israelites. Unang-una, dahil alam niya na kung mawala yung mga Israelites, mawawala na sila ng blessing. Kikita nila kung saan ang mga tao ng Diyos, nandoon yung pagpapala. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kahit kung saan kayong lugar, sabi ko nga ito mga Pilipino, pag tayo ay mag-serve sa Panginoon, kahit saan po tayo ilagay na bansa, magiging pagpapala. Amen. You are really a blessing to the nation of Israel, lalo na sa mga tao nandito. And that's why there is no reason why na kahit kayo po, ang iyong pamilya sa Pilipinas po nagpapalain. Amen? Because that is the promise of God. When you bless Israel, God will bless your country, God will bless your nation, God will bless your family, and God will bless your business. So sabi ni Pharaoh, okay, sige po, pwede na kayong mag-sacrifice, pwede na kayong magsamba sa inyong Diyos na buhay dahil hindi ko kayo babawalan, pero dito nyo lang gawin sa aking lugar. Sabi ang inyong tradition. Pero sabi ni Moses, no! The Lord said that let my people go. Lahat kami po ay kailangan umalis dito. Dahil kung magpapatuloy kami dito, magsasamba kami, andun pa rin ikaw magkukontrol sa buhay namin. Gusto ng Panginoon na malaya po kami na magsamba sa Panginoon. Amen? Amen. Now, God wants you to know, when you follow God, He wants you to be free. Amen. Na hindi na kayo bondage, wala ng mga, kumbaga wala ng mga circumstances sa buhay nyo. Kailangan na set free na kayo sa buong buhay nyo. Kaya gusto ng Panginoon na maging malaya po tayo na mag-serve sa Panginoon. So minsan kasi sa buhay natin as a Christian, kahit binigyan na tayo ng Lord ng freedom, but still we are bondage pa rin. Dahil minsan hindi natin naiintindihan. When God said that I will give you new life, and sabi ng Panginoon that take my yoke upon me because my burden is easy and my yoke is easy and my burden is light. Sometimes tayo ang nagpapabigat sa sarili natin. Diba? So yun ang gusto ng Panginoon na sabi niya na okay, no, we will not worship you, sabi ni Moses. We will not worship in this place. Dahil mayroong lugar na gusto ng Panginoon dalhin sa amin doon. It's the land of promise. Praise God. So, sa totoo lang, ang Panginoon talaga naman ay hindi siya humihinto.
And then the devil is trying also to deceive us. Pangalawang kondisyon ni Pharaoh, sabi niya, okay, pwede kayong pumunta, you can go ahead. Sa Exodus chapter 8 verse 28, sabi niya, alright, go ahead. Pharaoh replied, and I will let you go into the wilderness to offer sacrifice of the Lord your God, but don't go too far away. Now hurry and pray for me. Sabi niya, pumunta kayo pero hindi kayo pwedeng mas pumalayo. Kumbaga, sa tingin niya, doon lang kayo sa may boundary, border lang. Huwag kayong lumampas dyan para makita niya palagi. At least mamumonitor pa ni Pharaoh ang mga taga-Israelites. Pero alam niyo nangyari, hindi talaga pwede kasi ang gusto ng Panginoon na let my people go. Amen? Gusto ng Panginoon na lahat po sila ay maka-iwas at lumayo sa Ehipto dahil nga ang Egypt ay makasalanan at wala puno sa mga Diyos-Diyosan at very paganism. Pagano. Okay? So, makikita natin din because God wants you to experience because He is the owner of your life and He wants your life to dedicate it fully to Him. Na gusto ng Panginoon na ang buhay natin ay talagang i-dedicate natin sa Panginoon. Let's continue to dedicate our life to the Lord. So sabi ni Moses, no, hindi pwede yan mangyari na magsiserve kami, mag-worship kami sa Panginoon, but nandun lang kami sa border. Kailangan talagang lumampas namin. Kailangan na maalis kami dito sa Egypt. Another condition ng Pharaoh, dahil hindi man talaga siya, binigyan na naman sila ng plague. Sabi naman ni Pharaoh sa chapter 10, verse 10 to 11. And Pharaoh retorted, the Lord will certainly need to be with you if I let you take your little ones and I can see through your evil plan. There were only the men. Okay, sabi niya, okay, papahintulutan ko kayo na kayo ay umalis sa lugar na to at magsamba, but only the men may go and worship the Lord, since that is what you requested. And Pharaoh threw him into the palace. Ayaw na niyang makita si Moses. Sabi niya, okay, pwede kayong magsamba, pero ang mga lalaki lang, iwan niyo yung mga anak, iwan niyo yung mga lahat na mga mayroon kang maliban sa mga lalaki lang. Alam niyo yung deception ng kaaway, sobrang very tricky. Dahil sabi ni Moses, paano yun kung mga lalaki lang, paano yung mga pamilya, mga asawa nila, bakit hindi? Dahil na minsan, sa buhay natin sa Christians, minsan nababagalan tayo sa pag-serve sa Panginoon. Okay? Dahil minsan, naiiwan yung ating mahal sa buhay sa pag-serve sa Panginoon. Dahil na hindi siya nadadala doon sa promised land. And that's why we are praying especially for our family. Especially this time that, Lord, kailangan ko na ang family ko ay talagang mag-serve din sa iyo. Amen. Alam mo, isa sa mga pinaka mabigat na problema, lalo na pag tayo ay nasa ibang bansa, kasi hindi natin namumonitor, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa mga anak o sa pamilya natin sa Pilipinas. But praise God, when we trust our lives to the Lord, He will always take care of us. And God will take care of our family. Amen? Praise God. Nung nag-decide kami na mag-mission sa Cambodia, ito yung prayer namin, Lord, kung tatawagin mo naman lang kami para mag-mission, I want that all my family will also be with us. Kasi mahirap talaga pag nag-mission ka, nagkatrabaho sa bansa, andin yung family. I know, we understand because of the situation. But when we commit our lives to the Lord, God will assure us na kaya niyang protektahan ang ating family as we serve the Lord. Amen? Dahil gusto ng Panginoon na lahat po tayo ay magsamba ng Panginoon. Sabi ng Bible, when you believe the Lord Jesus Christ, even your whole family will be saved. Hallelujah. So nakita ko po dito na itong trick ni Pharaoh, sabi niya na okay, pwede na kayong lumayas dito sa Egypto, pero yung mga lalaki lang, iwan lang yung mga anak. Hindi pa rin nadala si Moses dahil gusto ni Moses na lahat. Another, ano niya sabi niya, okay, you can leave your people, dalhin niyo yung mga anak, dalhin mga lalaki, pamilya, pero iiwan niyo yung mga
mga ari-arian, mga hayop, mga livestock, sabi ni Pero. Iwan nyo yung mga, kasi last time, noong panahon, ang kanilang treasure ay nababase doon sa kanilang mga hayop. Sabi ko sa Bisaya, mga hayopan. Okay. So yung mga hayop, yung kanilang mga sheep na na-acquire doon, then dumadami sila. Every time na lumilipat sila, dumadami. So nakita to ni Pero na kung iiwan ang kanilang mga ari-arian, lalaya sila, at least meron pa silang matitira. Ba't sabi ni Moses mo? Minsan kasi, ang application dito sa buhay natin, minsan kasi, pag tayo ay sumunod ng Panginoon, Lord, I will serve you, Lord, pero yung aking resources, minsan hindi ko isasama sa pag-serve, hindi ko isasama sa pananampalataya kasi nakakaiba yun. Ako lang, Lord, minsan yung may mga tao na talaga mabagal at mahirap magbigay dahil nga they really love so much sa kanilang ari-arian kung mayroon sila. They don't want to give up to the Lord. But I tell you tonight, na gusto ng Panginoon na walang may iwan, gusto ng Panginoon na dalhin natin lahat, amen, sa Kanya. And that is the significance, mga kapatid. Why Moses told Pharaoh that, let my people go, ang lahat kung meron kami, walang may iwan kung ano yung aming na-acquire dito, dadalhin po namin. Wala kami iiwan dito sa Egypto, lahat po dadalhin namin. So the last time, na pagmamatigas ni Pero, umabot pa siya na hanggat yung ang kanyang anak, na unang panganay na anak, ay namatay dahil sa parusa ng Panginoon, dahil sa pagmamatigas niya. And that was the time that he realized, okay, you can go everything. Dalhin mo na lang. Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay natin, because we know that our life belongs to Him, minsan matigas tayo, but let us know na yung pagsisi ay muli na. Minsan, doon na tayo nagsiserve sa Panginoon kung mayroon ng mga pamilya na nangyayari o mayroon ng mga malaking problema na nakakaharap natin, doon pa tayo lalapit masyado sa Panginoon. But tonight, I tell you, sabi dito, never forget the day of your salvation. Huwag natin kalimutan na nung tayo niligtas ng Panginoon, we always remember and celebrate how good is God, how faithful is God in our lives. Kaya bago lang tayo nag-celebrate dito sa New Year nila, and we always celebrate how faithful God is. At alam po natin na kahit yung mga Jew, nag-celebrate, binasa natin kanina, every year, they always declare the goodness of God. Every year, talagang sineselebrate nila kung paano sila niligtas ng Diyos from Egypt. Yun ang kanilang always recite, how the Lord delivered them from the land of Egypt. So, the other day, may nakausap ako na isang military dito sa door. Sabi niya na, I am here, I'm Alea. Yung mga Alea na mga Jew sila na scattered sa ibang bansa din, bumabalik sila dito. Sabi niya, I really love to come here. Bata pa siya, mga 22 years old, na mag-serve siya sa military. Sabi niya, I really love to come back to my land. So, they really know na ito talaga yung lugar nila. Okay? Ito yung bansa nila, na they will be secure. Kahit kung ano mang mangyari, ang importante na makarating sila sa lugar nila. So, kahit hindi nila minsan naiintindihan kung ano yung history, ano yung kanilang spiritual background, but they really understand na itong lugar na ito, itong Israel na ito, ito yung lugar ng Diyos na paglalagyan ng mga tao. For us also, as spiritual na-inherit natin, pag tayo ay pupunta dito, ito din yung lugar ng Panginoon. Amen? Alam nyo, napakasaya po. Personally na-experience ko. Every time na naapak ako dito, pagdating ko pa lang sa airport, umiiyak talaga ako. Sa Lord, salamat, nandito na naman ako sa lugar mo, sa Holy Land. Napaka-privilegiyo po, Panginoon, nakarating na naman ako dito sa Israel. And nakikita ko po how God really blessed the nation of Israel. Kahit po yung mga naririnig po namin, minsan mga extreme naririnig namin doon, maraming nag-discourage na huwag kayo munang pumunta ng Israel dahil alam niyo naman na palaging giyera. Sabi ko,
mula pa naman sa pulo. Hira na ng hira ang mga tao sa Israel, di ba? Kahit saan-saan sila nagpupunta because God is a God of war. Gusto ng Panginoon na talunin lahat ng mga kalaban. Gusto ng Panginoon na talunin ang gawa ng kaaway sa mundo. Kaya we continue to fight. Lalo na sa nangyayari sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, di ba? So it's really sad. That's why we also pray for our nation. Dahil nga, ang nangyayari sa ating bansa ngayon, napakahirap. Lalo ako ng Pilipinas, sabi ko, Lord, ano bang nangyayari sa bansa namin? So let's continue to pray for our nation. But I believe na ang Panginoon lang talaga, He is the one who control. He is the sovereign God who will give us peace sa buhay natin at sa ating bansa at sa ating family. So dito makikita natin na God really wants to deliver us, God really wants us to experience the joy in our salvation. Hallelujah. So ito po, sabi dito na, do not forget the day of your salvation in your life. So that's why every year we celebrate. And the other thing is that God wants us to teach this experience even to our next generation. So importante po na sa ating buhay, ang yung na-experience natin, we will pass it into the new generation. Lalo na sa mga kabataan. Kaya sabi ko, Lord, nagpapasalamat po ko na kahit yung mga bata namin, we push them into the ministry right now. Yung pangalan namin, siya yung senior pastor sa church namin. Ako na lang yung panaka-advisor, sila yung nag-preach, sila yung nagtuturo. And then yung pangalawa, siya yung principal sa school. So praise the Lord. God is really good. So salamat mayroong mga teachers namin na dinidisciple. And then nasabi ko, Lord, alam ko na this year is a year of open doors. Amen. So binubuksan ng Panginoon ang bawat ministry, bawat family sa buhay natin. Because when God opens the door, there's a lot of opportunity. Amen? Ang sabi ng Bible, when God opens the door, He opens the window. When God closes the door, He opens the window. Now sa bahay po, ayaw ko dito. Kasi isa lang ang window dito. Sa ibang bahay, isa lang ang door, pero maraming window. Diba? So, God will open many opportunities, and we know that this year is a year of harvest and in a year of uprooting, you know. Kasi gusto ng Panginoon niya, uproot niya yung mga masama. Kaya nga sa Pilipinas, ayun, nabulgar na kung sino yung mga corrupt na mga leader sa ating bansa. Kawawa nga ang ating bansa. Sabi pa nga sa, alam mo yung Pilipino, galing gumawa ng mga memes. Sabi niya, sa iyo ang biyaya, sa amin ang baha. Diba? Yung palaging nababahaan, pero nabibiyayaan yung mga nasa higher position. Kaya nakakalungkot isipin, kaya dinadaan alam ng Pilipino, more pa in the Philippines, dinadaan na lang sa katatawanan. Kaya lahat ng mga sangkot sa ginawan pa ng graduation song. Sabi no? Nakakatawa pero nakakalungkot. Kaya ang nangyayari sa ating bansa. So praise the Lord. Balik tayo dito. Sabi dito that really God wants us to teach us in our young generation. Kaya isa sa mga desire natin yung ating anak, yung mga kabataan, that we will pass, of what we have experienced before. Kaya sabi ko, paano tayo yung generation ngayon pag wala magtuturo sa kanila? And who will understand them? Kung wala mga kabataan, i-disciple, ipupus natin para sila ay gamitin ng Lord. Kasi iba talaga ang mundo ng mga kabataan ngayon. I really observe sa mga iba-ibang bansa, iba talaga ang kanilang buhay, iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang pagtingin sa kanilang generation. Minsan hindi tayo nakakasakay, minsan hindi natin sila naiintindihan. But sabi ng Bible that we have to pass it into another generation. Kaya sabi ni Joshua, doon sa chapter 15, sabi niya na, naranasan niyo na kung ano ang ginawa ng Diyos. Kung paano tayo na-experience natin ang miracle na ginawa ng Panginoon mula sa Egypto hanggang dito sa Israel. So nakita niyo naman, sabi ni Joshua, pero kung kayo ay patuloy pa rin na maglilingkod o magsasamba sa mga Diyos-Diyusan, kahit naranasan nyo na, kasi sabi ni Joshua na alam ko na mayroon pa rin sa inyo na bumabalik pa rin sa paganong worship,
But sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Masasabi po ba natin ngayon, mga kapatid sa bawat isa sa atin, that Lord, as for me and my house, we will serve you. Kasi alam po, Panginoon, na kung wala kaming magagawa. Kaya mapalad po tayo that we know God, na nakilala natin ang Panginoon. Kasi kahit sila na mismo pinili ng Diyos, alam po na they are favored by God. Dito sila sa lugar ng Panginoon, dito ang Panginoon pinanganak, dito ang Panginoon nagpakita, but still they don't believe God. Yung iba hanggang ngayon, they're still waiting for the Messiah. So, but praise the Lord. Mapalad po tayo because blessed are those who believe. Amen? Na wala silang nakita o hindi nila naranasan si Jesus, but blessed are those who believe in Him. So praise the Lord. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, this is my encouragement sa bawat isa sa atin. Because God's deliverance is not only that He wants to save you, is not only that He allow you to experience the goodness of God, but He wants you to be fruitful sa buhay natin. Gusto ng Panginoon na maging fruitful tayo sa ating buhay at ma-experience natin ang joy in serving the Lord. Because really God is good, amen? His goodness is always had that promise, that His promise will never fail. But sometimes it may delay, but it will always come to pass. That in His right time, He makes all things beautiful. Amen. Remember, He is the owner of your life. Amen. He gave you freedom, He gave you salvation. He gave us deliverance in all situations. Kahit man kung anong mga bagay na sometimes we are deceived by the offer of this world. But God said, let my people go. I want my people to go out from the land of Egypt and only worship in Israel. Amen? Salamat sa Panginoon dahil kung ano man yung mga Egypt sa buhay mo, na hindi mo pa nag-give up sa Panginoon. It's about time because God delivered your life already. God released you from all those bondages sa buhay mo. Just keep on serving the Lord. Just keep on giving up your life to the Lord because one day you will reap the harvest if you will not faint. Amen. I believe that this is the year of the harvest. This is the year of open doors. This is the year of opportunity that every one of us will see the goodness of God. Amen? So nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakikita ko kung paano ang Panginoon pumilos sa buhay namin at ito sa ministry na binigay na sa amin. At kami po ngayon ay talagang we are expecting more of His goodness dahil yung school namin ay dumadami estudyante. Last 10 days ago, sabi ng wife ko, mayroon tayong estudyante na naman na nagdadag na 40 student within 10 days. So, I think more than 300 na estudyante namin. Mayroon kaming teachers na 6 from Philippines, and then mayroon kaming 4 na Cambodians, at mayroon din kaming dinidisciple ng mga 3 na Cambodians na para maglinis sa school. At least we'll be able to help them. And then, salamat sa Panginoon, and then may mga may village ministry kami, and then mayroon kaming church. Bago lang nakuha namin yung isang building doon sa 1 hour away sa lugar namin. May church kami sa International Church o Filipino, nagtatrabaho sa casino at ibang mga teachers doon. And then we know that this time, nakita ko na God is showing us that we really have the harvest. Kaya sabi namin, isang prayer namin ngayon, Lord, kailangan na namin ng van. Kasi yung mga estudyante o parents, nagdidiman na sila, gusto nila na mayroon ng service para pupunin yung mga estudyante at saka ihatid. It's another income sa school. At you know, yung income namin sa school is just help us kasi kami yung mga missionary ng mga walang supporter, mga tent maker, kagaya nyo, na nagtatrabaho din. But we really believe na yung ginagawa namin, it also help us, especially sa mga missionary na gusto mag-mission doon, na para sila may matirahan, at least may allowance sila pag magturo sila, and then we will be able to sustain. Hindi kami nagmamakawa, please, supportahan nyo kami. Nabubuhay kami doon because really God is our source. His word says, in time, ask for me and I will give you the nations, and the nation is your inheritance. So kung saan kang bansa, tinawag ng Panginoon, that is your portion, and that is your inheritance. Bubuhayin tayo, pagpapalain tayo. Amen? So nakikita ko po,
that this year is a year of opportunity and the harvest na ikita ko yung harvest ng Panginoon. Sabi ko, Lord, pabalik naman ang mga Israel. Dinala ko lahat nilang mga prayer request. Dalam sabi ko, dadain ko yan sa willing mall. So, dami silang mga sulat. Praise the Lord. Next time, declare your prayer. Before ako dumating, checklist mo kung ano yung na-receive, ano yung sinagot ni Lord. Because I believe that when you declare, God will do it. Sabi ko, next year, dadalhin ko yung family ko dito. So, kasi naranasan ko mga kapatid, nung first time ko pupunta dito, umiyak talaga ako sa willing Lord, next year, dadalhin ko yung asawa ko. Nadala ko yung asawa ko. Totoo yan. So, it's a declaration, and we believe that really God is faithful. Alam niyo po ba, ako po naniniwala, hindi man sa sinasabi ko na tayo ay mahilig sa panata, yung mga tao na pupunta dito, pupunta ng willing mall, yun ang ginagawa nila sa mga Jew, yun, nagganon sila. Pero totoo yan sa 2 Kings chapter 9 verse 10, that even the temple was growing, but still his heart and eyes still there. Kaya kung tayo mananalangin sa willing mall, naku mararamdaman nyo na nakakaiba talaga. That there is something that God really honors His word. Kasi yun ang salita niya, that His eyes and His heart is always there. Every time that we will come to the willing wall, dahil ito yung natira doon sa ruin na temple, God will answer and God will hear us. Amen. So praise the Lord, dami kong dinala doon, yung mga papiros ako, sabi ko, pagbalik ko, check ko kung talagang ano. Sabi ko na, ano ba yung mga sinulat niyong iba? Hindi nila sinasabi, binalot nila. Yun pala, kaya nag-pray sila na may Jew daw sa ila na magiging husband. Kasi mga missionaries sila, gusto na nilang mag-asawa. Sana Lord, bigyan ko kami ng mga Hudiyo. Anyway, sabi ko, naniniwala ako that really God, until now, He always answers our prayer. Amen? Kasi ang Panginoon talaga ay, He wants us to be victorious always. Na excited tayo magsiserve sa Panginoon. Kaya yung mga bata, yung mga teachers namin, nasa 24, 25 lang ang mga ang age nila. Kaya medyo nababarkada sila. Marami kami na-encourage ng mga young people. Yung bunsong anak ko naman, meron siyang basketball ministry. So mayroong mga kabataan na nahihikayat na maglaro ng basketball. So gumawa kami ng ring doon sa aming bahay. Doon sila napunta. Nakita namin na maraming kumakain. Sabi ko, ano gagawin natin? Gumawa kami ng restaurant. So praise the Lord ngayon, malapit na matapos. So pagdating nito, doon na kayo kakain. Libre ang taga-Israel. Amen! Praise the Lord. Alam niyo po, marami akong kaibigan, sabi nila, Pastor, if you know somebody, like mag-mission doon sa Pilipinas, tell them, lalo na pagaling Israel, puri sila sa food, puri sila sa accommodation. Mga kapatid, dahil nga, they really wants to bless Israel. And naniniwala ko sila pag mag-bless sila ng Israel, they will be blessed. Amen? Naranasan ko din yan mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, thank you Lord sa mga tao nito. And really, it's really a good thing. You know, kung natuloy lang kami ngayon sa Nova, kasi mayroong mag-sponsor sana na friend ko sa Pilipinas, sabi niya, magbigay kayo ng pagkain sa mga IDF, gusto niya ang mga military. Sabi ko, mga ilan, kahit 30, sabi niya, isang bus, magpapapizza sana kami. Tapos, bigyan namin pizza at and then we will declare prayer. Doon ako sa willing mall, may nakausap akong rabay, sabi ko, ano yung focus mo sa prayer sa ngayon this year? Sabi niya, alam mo, ang aming focus sa prayer ngayon, yung mga military dahil they are in the front line. So alam mo, malaking bagay when we pray for the military. Kasi sila yung defense sa Israel. Kaya sabi ko, Lord, magandang opportunity sana ito bago ako makapag-pray naman sa mga idea. But anyway, kahit hindi man nangyari dahil sa alert, dahil delikado daw, but still, I declare prayer sa anak ko sa DD, dalawang IDF doon na Pilipino, Lord, bless this military, Lord. Na talagang sila po ay gamitin ni Lord doon sa kanilang mga kasama. So, alam nyo, that is also our prayer that God will protect Israel and even through this IDF kasi sila yung forces, sila yung mga men na talagang nasa front line. So, praise God. Naniniwala ko before Jesus reign,
God will continue to give us this revelation that as long as we continue to serve the Lord, and one thing for sure, that our deliverance sa Panginoon ay kompleto po na binigay ng Diyos. Nandoon na yung kalayaan, nandoon na yung kapatawaran, nandoon yung kaligtasan sa buhay natin. Amen? So let's continue to declare, let's continue to claim the goodness of God in our life. That's why when we serve God, when we worship the Lord, mayroon tayong tunay na freedom. Lord, napakabuti mo sa buhay natin. Huwag tayong mag-worship na talagang nabibigatan tuloy tayo. Lord, grabe parang hindi ako ano. Just continue to serve the Lord, worship the Lord with freedom because you are already delivered. Amen? Delivered na po tayo. Pinalaya na po tayo. Wala na tayo sa Egypto. Nandito na po tayo sa Israel. Amen. Very, very practical talaga. Very physical. Nandito tayo sa Israel. So, praise the Lord. Maraming salamat po. Panginoon, pinupuri ka namin sa gabi nito, Lord. We thank you for your word. I pray that you will continue to zeal the word of God. And thank you, Father God, for your faithfulness upon our lives. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran. Lord, continue to bless the work of their hands. Ang palain mo kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, give them favor, give them opportunity, more open doors sa buhay nila. Continue to bless their family, God. I pray, Lord, that you will continue to give them peace. Lord, kung ano mga pinagdadaanan nila sa pagod, Panginoon, but Lord, I pray that in your right time, you will reward them, O God. Your word says, O God, that we will continue to do good things because in the right time, we will reap if we faint not. So, salamat, Panginoon, sa bawat isa. Lord, continue to bless them, Lord, give them wisdom and unity. At salamat din, Pastor G.D., Lord, sa kanyang mamahala, Panginoon, sa pastor. Continue to anoint her, Lord God. And thank you for the joy and strength, Lord, na maranasan ng Panginoon as they continue to serve you, God. Salamat, Panginoon. We honor you. We continue to give our life to you, Lord Jesus. Sa gabi nito, in Jesus' name.